Pasado alas 4 ng madaling araw noong Sabado, July 25, 2026, nakapagtala ang satellite monitoring system ng NASA nang bigla ang pagtaas ng init sa isang industrial facility malapit sa lungsod ng Jizan sa kanlurang bahagi ng Saudi Arabia. Ang pasilidad na yon ay isang oil refinery ng Saudi Aramco, ang state-owned oil company ng Saudi Arabia. Sa video na kuha ng mga residente at beripikado ng Reuters, makikita ang makapal na usok na nagmumula sa direksyon ng refinery. Halos kasabay nito, mahigit 900 kilometro sa hilaga, dalawang ballistic missile ang pinakawalan patungo sa mga oil installation sa Yanbu. Ayon sa militar ng Greece, parehong naharang at nawasak ang mga ito ng Patriot Air Defense System na pinatatakbo ng mga sundalong Griego sa Saudi Arabia. Naglabas ng emergency alert ang Saudi Civil Defense sa Jizan at Yanbu at pinayuhan ng mga residente na sumilong. Kalaunan, sinabi nitong wala na ang panganib. Pero walang inilabas na opisyal na detalye ang Saudi Arabia o ang Aramco tungkol sa pinsala. Makalipas ang ilang oras, sinabi ng tagapagsalita ng militar ng Houthi na si Brigadier General Yahya Sari na gumamit ang kanilang puwersa ng mga ballistic missile, cruise missile at drone para salakayin ang mga pasilidad na konektado sa Aramco sa dalawang lungsod. Ito ang unang direktang pag-atake ng Houthi sa oil infrastructure ng Saudi Arabia mula noong 2022. Pero may isang detalyeng kapansin-pansin. Nasa silangang bahagi ng Saudi Arabia, sa baybayin ng Persian Gulf, ang pinakamalalaking mga oil field ng bansa. Pero parehong nasa kabilang panig ng Saudi Arabia ang mga target noong gabing yon, sa baybayin ng Red Sea. Hindi nila inatake ang lugar kung saan kinukuha ang langis, inatake nila ang kabilang panig ng bansa. Bakit? Ang Jizan ay isang refinery. Kaya nitong magproseso ng humigit kumulang 400,000 bariles ng krudo bawat araw at gawin itong gasolina, diesel, jet fuel at iba pang mga produktong petrolyo. Kapag tumigil ito, maaring punan ang bahagi ng kakulangan gamit ang ibang mga refinery at nakaimbak na supply. Ang Yanbu naman ay isang daungan. Dito sinasakay sa mga tanker ang krudo ng Saudi Arabia bago ipadala sa mga mamimili sa Asia at Europa. Bago lumala ang digmaan noong 2026, humigit kumulang sa 1,000,000 bariles lamang bawat araw ang karaniwang iniluluwas mula sa Yanbu. Pero pagsapit ng June 2026, umabot na ito sa humigit kumulang 4.1 milyong bariles bawat araw, ayon sa shipping data ng Kepler. Halos 4 na beses ang itinaas nito sa loob lamang ng ilang buwan. Kapag nasira ang Jizan, mababawasan ang kayang gawing gasolina ng Saudi Arabia. Pero kapag matagal na nahinto ang Yanbu, mababawasan ang langis na kaya nitong ibenta sa ibang bansa. Balikan natin ang nangyari noong gabing yon. Ang mga missile na nakalusot ay tumama sa refinery sa Jizan. Ang dalawang missile na patungo sa Yanbu ay naharang. Hindi natin alam kung kulang ang air defense sa Jizan o kung hindi ito gumana. Walang ibinigay na paliwanag ang Saudi Arabia. Pero may Patriot system sa Yanbu na pinatatakbo ng mga sundalong Griego at naharang nito ang dalawang missile. Pero bakit isinagawa ang pag-atake noong gabing yon? Nagsisimula ang sagot 13 araw bago nito. Bandang July 13, binomba ang Sanaa International Airport para pigilan ng isang eroplanong galing Iran na lumapag ng walang pahintulot. Sakay nito ang isang delegasyon ng mga Houthi na pauwi mula sa Tehran. Inako ng internationally recognized government ng Yemen na sinusuportahan ng Saudi Arabia ang pag-atake. Pero ang Saudi Arabia ang sinisi ng mga Houthi. Noong July 20, nagdeklara ang mga Houthi ng naval blockade laban sa Saudi Arabia. Ayon kay Yahya Sari, tugon ito sa tinatawag nilang blockade ng Saudi Arabia sa mga daungan at paliparan ng Yemen. Makalipas ang 2 araw, sinabi ng mga Houthi na inatake nila ang 2 barkong pag-aari ng Saudi Arabia sa Red Sea. Kinumpirma ng state media ng Saudi Arabia na nagkaroon nga ng sunog sa isa sa mga ito. Noong July 24, binomba naman ng Saudi-led coalition ang Hodeidah at isang kampo ng militar sa Kamaran Island. Tinawag nila itong proporsyonal na tugon laban sa mga lehitimong target ng militar. Ayon naman sa media na kontrolado ng mga Houthi, isang telecommunications facility ang tinamaan at 2 tao ang nasugatan. Humigit kumulang 1 araw pagkatapos nito, nasunog na ang Jizan. Kaya hindi mahirap ipaliwanag ang timing. Gumante ang bawat panig matapos silang atakihin ng kabila. Pero pinapaliwanag lamang nito kung bakit noong gabing yon nangyari ang pag-atake. Hindi nito sinasagot kung bakit oil installations ang pinili nilang target.
Nang magdesisyon ng mga Houthi na palakihin ang labanan, langis ang kanilang inatake. Hindi nagkataon ang pagpili sa langis, at hindi na rin ito bago. Nagsimula ang Houthi movement bilang isang kilusang pangrelihiyon sa mga komunidad ng Zaidi Shia sa hilagang Yemen noong dekada 90. Noong September 2014, matapos mabigo ang paglipat ng Yemen sa bagong pamahalaan, sinakop nila ang kabisera nitong Sanaa. Makalipas ang 6 na buwan, pumasok sa digmaan ng Saudi Arabia sa kahilingan ng internationally recognized government ng Yemen. Kinatatakutan nitong permanenteng makontrol ang Yemen, isang bansang nasa timog na hangganan nito at may baybayin sa Red Sea, ng isang armadong kilusang malapit sa Iran. Tumagal ng 7 taon ang pinakamalalang bahagi ng digmaan. Dahil sa labanan, pagbagsak ng ekonomiya at mga paghihigpit sa pagpasok ng mga barko at eroplano, naging isa ang Yemen sa pinakamalalang humanitarian crisis sa mundo. Ang mga paghihigpit na ito ang sentro ng argumento ng mga Houthi. Tinatawag nila itong blockade at mahigit 1 dekada na nilang sinasabi ang parehong bagay. Kung kokontrolin ng Saudi Arabia ang mga pumapasok sa Yemen, tatakutin naman nila ang mga lumalabas mula sa Saudi Arabia. Inatake na nila ang mga paliparan, ang Riyadh at ang ilang oil facility ng Saudi Arabia. Noong 2018, nagpalipad sila ng ballistic missile patungo sa Jizan Economic City kung saan itinatayo noon ng Aramco ang refinery na nasunog kamakailan lang. Ayon sa Saudi Arabia, naharang ito bago tumama. Noong March 2022, sinunog ng mga drone at missile ng Houthi ang mga tangke ng gasolina sa isang pasilidad ng Aramco sa Jeddah. Makalipas ang humigit kumulang 1 linggo, nagsimula ang isang truce o tigil putukan. Kalaunan ay nagtapos ang formal na kasunduan pero nanatili ang katahimikan sa malaking bahagi ng sumunod na 4 na taon. Ginamit ng Saudi Arabia ang panahong yon para subukang makaalis sa digmaan. Kaya hindi bago para sa mga Houthi ang pag-target sa mga oil facility sa Jizan at mga kalapit na pasilidad. Ang nagbago ay kung gaano na ito kahalaga. May isa pang bagay na hindi na rin bago. Ang pinagmulan ng kanilang mga armas. Malapit ang Jizan sa hangganan ng Yemen, pero mahigit 1,000 kilometro ang layo ng Yanbu mula sa teritoryong kontrolado ng mga Houthi. Para maabot yon, kailangan nila ng mga missile na may malayong range at sapat na accuracy para tamaan ang target. Hindi na buo ng mga Houthi ang kakayahang yon ng mag-isa. Ayon sa maraming analyst, nagsimula ang suportang militar ng Iran sa mga Houthi noong bandang 2009. Pagsapit ng 2014, marami ng dokumentadong ulat tungkol sa pagpapadala ng mga armas mula sa Iran. Ayon sa ulat noong 2024 ng United Nations Panel of Experts, naging napakahalaga ng suporta mula sa Revolutionary Guard ng Iran, Hezbollah at mga armadong grupo sa Iraq sa pagbabago ng mga Houthi tungo sa isang organisado at mabigat na armadong puwersa. Pero may mahalagang pagkakaiba. Ang pagbibigay ng suporta ay hindi pareho ng pagbibigay ng utos. Inuulat ng UN panel noong 2023 na may sarili at hiwalay na pinagkakakitaan ng mga Houthi at hindi sila lubos na umaasa sa Iran. Iniulat ding pinayuhan sila ng Iran na huwag agawin ang Sanaa noong 2014 pero ginawa pa rin nila ito. Para sa ilang analyst, magka-partner ang Iran at mga Houthi. Para naman sa iba, mas malaki ang kontrol ng Revolutionary Guard kaysa inaakala. Hindi nagkakasundo ang mga eksperto at walang inilabas na ebidensyang nagpapatunay na ang Iran ang nag-utos sa pag-atake sa Jizan at Yanbu. Mas limitado ang naiulat mula sa mga source sa Iran at sa rehiyon. Hiniling umano ng Iran sa mga Houthi na maghanda silang harangin ang mga barkong dumaraan sa Red Sea kung aatakihin ng Amerika ang mga power station ng Iran. Pero magkaiba ang paghahanda para harangin ang mga barko at ang pag-uutos na atakihin ng Jizan at Yanbu. Gayunman, may ginawa ang Iran na lalong nagpalaki sa epekto ng pag-ataking ito at wala itong kinalaman sa mga armas. Para makita yon, bumalik tayo sa 1981 noong kasagsagan ng digmaan ng Iran at Iraq. Dito nakita ng Saudi Arabia ang isang malaking kahinaan sa pag-export nito ng langis. Halos lahat ng langis nito ay iniluluwas sa Strait of Hormuz, isang makitid na daan sa bukana ng Persian Gulf na katabi ng Iran. Kapag isinara ang Hormuz, titigil din ang paglabas ng langis ng Saudi Arabia. Wala itong ibang ruta, kaya gumawa ang Saudi Arabia ng isang bagong ruta, ang East-West Pipeline na tinatawag ding Petroline. Umaabot ito ng humigit kumulang 1,200 kilometro mula sa oil processing center sa Abqaiq hanggang sa Yanbu sa Red Sea.
Noong itinayo ito, humigit kumulang 1.85 milyong bariles bawat araw lang ang kaya nitong dalhin. Pinalawak ito noong dekada 90 at umabot sa humigit kumulang 5 milyong bariles bawat araw. Kalaunan, ginamit din para sa krudo ang mga katabing pipeline na dating nagdadala ng natural gas liquids o NGLs. Dahil sa mga pagpapalawak na ito, umabot sa humigit kumulang 7 milyong bariles bawat araw ang kapasidad nito sa panahon ng emergency. Sa loob ng 4 na dekada, bihira itong gamitin sa buong kapasidad nito. Nagsilbi lamang itong insurance. Pero noong March 2, 2026, halos tumigil ang pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz dahil sa digmaan ng Amerika at Iran. Ayon sa Center for Strategic and International Studies, mula noon ay maituturing na itong sarado. Kaya ginamit ng Saudi Arabia ang insurance nito. Pinatakbo ng Aramco ang pipeline sa pinakamataas nitong kapasidad at inilipat sa Red Sea ang malaking bahagi ng operasyon nito sa pag-export. Doon nagmula ang biglang paglaki ng langis na dumadaan sa Yanbu. Gumana ang plano at yun naman ang naging ugat ng bagong problema. Isinara ng Iran ng isang labasan, nagbukas naman ng Saudi ng isa pa. Pero ang bagong labasang iyon ay nasa Red Sea sa mismong baybayin ng Yemen. Hindi nagkaroon ng mas makabagong armas ang mga Houthi noong July 2026. Ang Saudi Arabia mismo ang naglipat ng langis nito sa lugar na dati nang kayang abutin ng kanilang mga sandata. At may isa pang detalye na nagpapalala sa problema. Kayang magdala ng pipeline ng humigit kumulang 7 milyong bariles bawat araw patungo sa kanluran. Pero ayon sa Argus Media, humigit kumulang 4 hanggang 4.5 milyong bariles lang bawat araw ang kayang ikarga ng 2 terminal sa Yanbu. Ibig sabihin, halos abot na ng Yanbu ang pinakamataas nitong kayang hawakan. Ayon sa isang source sa industriya na kinapanayam ng Reuters, wala nang gaanong puwang para sa mas marami pang langis. Kaya anumang pagkaantala roon ay direktang magbabawas sa langis na kayang iluwas ng Saudi Arabia. At ang bawat tanker na magkakarga sa Yanbu ay kailangan pa ring bumiyahe patimog at dumaan sa Bab el Mandeb. Isang strait na humigit kumulang 29 kilometro lamang ang lapad at katabi ng baybayin ng Yemen. At narito ang bahaging mas dapat ikabahala ng mga bumibili ng langis kaysa sa sunog sa Jizan. Sa loob ng 2 linggo matapos ideklara ng mga Houthi ang blockade, bumaba ng 36% ang dami ng krudong dumadaan sa Bab el Mandeb. Mula sa humigit kumulang 9.5 milyong bariles bawat araw tungo sa 6.1 milyon, ayon sa Kepler. May mga tanker na may dalang langis ng Saudi Arabia patungong China at India na tumalikod at dumaan na lang sa Suez. Wala pang oil facility ng Saudi Arabia na tinamaan ng mga Houthi noon. Nagpasya lang ang mga may-ari ng barko na hindi nasulit ang panganib sa rutang yon. Noong July 23, lumampas sa $100 bawat bariles ang presyo ng Brent crude, ang unang pagkakataon mula noong May. At mula roon, lalo pang lumaki ang panganib. Kapag nagpatuloy ang mga airstrike ng Saudi Arabia, lalo nitong pahihirapan ng mga sibilyan sa Yemen na umaasa sa Port of Hodeidah para sa inaangkat na pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan. Kapag nagpatuloy naman ang mga pag-atake sa mga barko, tataas ang war risk insurance sa isa sa mga pinakamahalagang trade route sa mundo. Sinabi rin ni Trump na pananagutin ng Amerika ang Iran sa anumang susunod na pag-atake ng mga Houthi sa mga barko. Pero mahalagang linawin kung ano ang hindi pa nangyayari. Wala pang nilalabas na damage assessment ang Aramco. Wala ring kumpirmadong pagbaba sa kapasidad ng Saudi Arabia na mag-export ng langis. Halos sarado na ang Hormuz, pero hindi sarado ang Red Sea. Mas mapanganib at mas mahal lamang itong daanan at magkaiba ang dalawang sitwasyong yon. Noong 1981, isang simpleng tanong ang hinarap ng Saudi Arabia. Ano ang mangyayari kapag hindi na nito magamit ang Strait of Hormuz? Ang pipeline ang naging sagot. At noong 2026, gumana ito. Kahit halos magsara ang Hormuz, nagpatuloy ang paglabas ng langis ng Saudi Arabia. Pero inilayo lamang ng planong iyon ang langis ng Saudi Arabia mula sa isang kaaway at inilipat naman sa isa pa. Ang proteksyong itinayo nito laban sa panganib sa Persian Gulf ay dumaraan ngayon sa baybayin ng Yemen. Wala nang ikatlong ruta. At hindi lang ito problema ng Saudi Arabia. Nabawasan ng mga Houthi ng mahigit ikatlong bahagi ang trapiko sa isang mahalagang shipping lane nang wala silang kailangang sirain. Mahusay ang modernong energy system dahil nakasentro ito sa iilang pipeline, port at makikitid na daanan ng tubig.
Yun ang dahilan kung bakit mabilis at mura itong gamitin. Pero yun din ang dahilan kung bakit sapat na ang maliit na banta para maantala ang buong sistema. Hindi lang mga sistema ng langis ang ganito. Minsan, pati ang mga imperyo. Sa kabilang channel na Tagalog Documentary 2, kwento ko kung bakit pinaslang ang buong pamilyang Romanov, ang huling royal family ng Russia. Para mapanood ang video, punta ka sa search at itype ang @Tagalog Documentary 2. Pareho lang ang logo natin dito sa Tagalog Documentary, ang pinagkaiba lang ay green ang sa DOS. Like and subscribe!